Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tagapakinig, sa mga araw, mga oras na lumilipas, alhamdulillah, tayo ay nandito pa rin. Mga panahon na kung saan walang pagkakaila at hindi natin maiiwasan na kung saan tayo ay tumatanda na, nagkakaroon ng pamilya at nagkakaroon ng mga anak. Kaya naman yung dating tayo ay halos hindi masyado busy, ay ngayon ay busy na tayo ngayon dahil sa tayo ay may pamilya na. Sa relihiyong Islam ay kinakailangan ay pinag-aaralan natin kung paano natin i-educate, paano natin aalagaan ang ating mga anak, sapagkat ito ay obligado sa mga magulang sa kanilang mga anak na i-educate sila ng Islamic education, nang sa ganun ay hindi sila mahirapan sa pagsunod sa mga alituntunin o mga batas sa relihiyong Islam. Mga tagapakinig, sa ano nga ba yung tamang panahon kung papaano natin o kailan natin itatarbiya o i-educate, tuturuan ang ating mga anak. Ang panahon, ang oras ay hindi kung ang siya ay binata na, siya ay 20 plus na, siya ay 30 plus na, at saka natin sa kanya ituturo ang relihiyong Islam. Hindi po, yan po ay napakalaking kamalian, sapagkat ang pinaka right time na o panahon ay siya ang bago siya maging dalaga o bago siya maging binata, ay ituro na natin sa kanila kung ano nga ba ang mga lituntunin, mga batas sa relihiyong Islam. Yun po yung pinakamainam. Mayroon yung hadith na kung saan aking babanggitin na nawa ay may tindihan ng lahat. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna' 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan ninyo ang inyong mga anak sa pag-perform ng sala, sa pagsasagawa ng pagdarasal, at sa edad na 7 years old, at sila ay paluin ninyo sa edad na 10 years old, at isiparit nyo sila sa kanilang mga higaan. Ang hadith na ito, mga tagapakinig, ay tinutukoy dito ay yung pag-uutos natin sa ating mga magulang, ay sa ating mga anak sa pagsasagawa ng pagdarasal sa edad na 7 years old. Although hindi naman po obligado sa edad na yan, hindi sa Islamic law ay hindi po parurusahan dyan o hindi magkakaroon ng kasalanan dyan ang mga bata na hindi pa sila naglalaga o nagbinata. Subalit, mas mainam na sila ay utusan sa ganyang edad bago sila magdalaga o bago magbinata. At sila ay papaluin sa edad na 10 years old. Ibig sabihin po, kapag hindi nila ginawa yung pagsasala na yon, yung pagdarasal na yun, ay inutos na sa kanila, itinuturo natin sa kanila, ay sila ay paluin natin. Subalit yung palo na hindi sila hindi masyadong makakasakit naman sa kanila, yung palo na kumbaga malaman nila na ang pagtaliwas sa batas ng relihiyong Islam, batas ng Diyos, ay hindi ito mabuti, sapagkat ito ay ikakapinsalan niya dito sa mundo at mas lalo sa kabilang buhay. At isiparit natin sila sa higaan. Kinakailangan ay isiparit natin ang ating mga anak. Lalo na pag may lalaki at babae, kinakailangan isiparit po talaga yan, lalo na pag sila ay nagdalaga na. So mga kapatid, mga tagapagkinig, ang hadith o ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo sa atin
sa ating mga magulang. Naturuan natin ang ating mga anak sa panahon na kung saan bago pa sila magdalaga o magbinata. Nang sa ganon, pag lumaki na sila ay hindi sila mahihirapan na sundin ang mga batas na ito, katulad ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, at yung pagbebelo, kinakailangan ay pinag-uutos din po yan sa kanila. Yun po yung tamang panahon bago sila magbinata o magdalaga. Ang hadith ay nagtuturo din sa atin, sa ating mga magulang, tayong mga magulang na may mga anak na, at sa inshallah sa mga magkakaroon ng anak, ay nagtuturo sa atin ang hadith, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallam, na turuan natin ang ating mga anak na mga bagay-bagay na kung saan nabanggit natin na sa ganun ay maprotektahan natin sila sa outside environment, para hindi sila mahulog doon sa mga bagay na hindi mabuti dito sa mundo, at mas lalo higit sa kabilang buhay, sapagkat ang mga bata sa edad na 10 years old to 20 ay physically faster than mentally. Mas mabilis mag-response ang kanilang physical bago ang kanilang isip. Kaya marami po ang mga medyo bata-bata pa na mas nadidisgrasya kaagad o di kaya nagawa ng isang bagay na without understanding the consequences. Kaya yun nangyari yun sa kanila. Kaya tingnan nyo, karami sa mga kabataan ang 10 to 20 years old ay may mga nangyayari sa kanilang hindi maganda. Sila ay mabilis mag-decide at hindi nila ito napag-iisipan ng maayos, mabuti. Kaya mga tagapagkinig, mga magulang, kinakailangan po ang ating turuan ang ating mga anak o sa magiging anak natin na sila ay utusan natin magsagawa ng pagdarasal bago ang kanilang pagbibinata o pagdadalaga. Sa hadith na ito ay maitindihan din natin na kung gaano kaimportante ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, na kung saan ang isang Muslim kasi yan ang isa sa pinakamalaking palatandaan ng pagiging isang Muslim. Yun ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. At makita natin sa hadith na yan, napakaraming itinuturo sa atin. Tingnan nyo ang mga kabataan, mga magulang na kung saan hinayaan nila ang kanilang mga anak na sila ay lumaki at hindi sila in-educate ng Islamic education, ay tingnan mo sila, hindi sila nag-hijab o hindi sila nagbebelo. Kaya naman ang naging result, naging consequences ng kanilang pagpapabaya sa kanilang mga anak ay maaaring nag-shoota ka agad, naasawa ka agad, di kaya nabuntis ka agad, dahil nga sa ipinapakita niya yung kanyang kagandahan. Ang hijab, alam po natin ay hindi lang po pagtatakip sa ulo, bagkus sa katawan, sa buhok, at ano pa man dyan. At ganun din sa pagdarasal, mga tagapakinig. Tingnan niyo mga kapatid natin mga Muslim na hindi nagdadasal. Sila yung mga karamihan bay, sila yung mga pasaway, yung mga hindi nagdadasal. Sila pa yung makita mo na talaga naman sila pa yung may lakas ng loob na magsabi na hindi maganda sa mga Muslim scholars, at ito ay nakakatakot. Kaya mga tagapakinig, mga magulang, kinakailangan ay disiplinahin natin ang ating mga anak sa pamamagitan na sila ay sa panahon, sa edad na sila ay bago pa nagbinata o nagdalaga. Nang sa ganon ay hindi tayo mahirapan pag sila ay lumaki na. Hindi natin alam paano kung tayo ay wala na sa kanilang mga piling, paano sila makakaligtas sa mga iba't ibang pagsubok na ito sa buhay natin. Pagsubok sa ating mga sarili, pagsubok sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak at ibang tao. At napakaraming mga pagsubok na ito na kinakailangan ay malagpasan ng ating mga anak. Kaya habang maaga pa ay disiplinahin natin sila sa pamamagitan ng Islamic education
sa pamamagitan ng Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.